Bukod sa itlog ng manok, isang araw sa masarap na itlog, ang itlog ng itik. Pero ano say mo kung yung itlog mismo, bugok na? Exciting? Or exit na lang? Dito nga raw kasi sa Laguna, may pinagmamalaking tradisyonal na merienda na bagay daw ka-partner ng suka at asin. Sa unang tingin, mukhang pancake o bibingka. Pero gawa pala ito sa pabugok na itlog ng itik. Dahil pateko na mangha at sadyang mahilig din sa bibingka. Samahan niyo ako mga ka-wonder sa Laguna at hanapin natin ang merienda na yan. Yes mga ka-wonder, nandito po tayo ngayon sa Laguna kung saan maraming itik at itlog ng itik. Kailangan daw ilagay ang mga ito sa incubator para manatiling warm o mainit-init na temperature ng mga itlog. Pwede po ba kayong tulungan? Ayaw naman. So, Tatay Nardo, may posibilidad po na ito po ay maging itik. Tapos may posibilidad ito po ay maging apnoy. Oo. Kasi hindi naman lahat ng itlog na pinapasok ko diyan ay hindi masasabi nating perfect lagi yan. Kasi nagkakaroon din ng penoy, abnoy, at saka yung may simbilya, yun. Pero ang napansin ko, parang ang laki ng itlog. Kasi yung itlog ng Peking duck yan. Sa loob ng isang araw, umaabot na 400 itlog ang nakukuha ni Tatay Nardo sa loob ng 25 days. Inilalagay niya ito sa incubator at saka ililipat sa hatcher sa loob ng 3 araw. Dito naman napipisa ang itlog at nagiging itik. Para malaman kung perfect o nabugok ang itlog ng itik, sinisilip nila ito sa ilaw. Kapag daw may ugat, pwede daw itong maging itik. At kapag wala naman, ibig sabihin, wala itong similya at may indikasyon na pwede itong maging penoy o bugok. Yung diretso sa pagiging abnoy, ang sistema ng itlog na wala similya. Pero sa tingin mo, masaya ba siya sa pagiging abnoy niya o masaya siya pagka nabuhay siya? Masaya siya pag nabuhay siya. Magandang hapon po. Bibili po kami ng abnoy, gagawing bibingkang abnoy. Silaw pa po ako, pwede po ba konting antay-antay lang po? Sige po. Sandali lang! Bibingka! Ay, paborito ko yung bibingka. Paano po ba gawin yan? Tuturuan ko po kayo kung paano magluto. Tay, tutuloy na po kami sasama na po ako sa kanila. Sige po. Ay, hindi po. Joke lang. Halika na. tara na't gumawa ng bibingka gamit ang bugok na itlog ng itik. Bibingkang abnoy na raw ang naging kabuhayan ni Nanay Tess mula siya ay nung dalaga pa. Pwede po ba nating umpisa na? Babasagin lang po natin ito. Imekos-mekos na lang para scramble ang itlog. Po, ito kailangan Sige po. ganito, lalaibin muna natin yung dahon. Ano po tawag? Lalaibin? Oo. Lalaibin. Kasi para hindi siya mapunit. Tapos, Sige po. hawakan mo yung tabo. Okay po. Sige po. Mag-iintay lang ng 15 minuto, pero kailangan itong haluin para pantay-pantay na maluto ang loob ng abnoy. Ganito lang talaga amoy na abnoy. Parang tokwa. Similar na lasa niya sa Ay, tokwa. Satambalan mo siya ng masarap na sukang maanghang. Sukang maanghang. Dalalagyan mo ng sili tsaka bawang, no? Maanghang na nga, wala nang sili. Kasama na yung sili. Oo nga. Lagyan na natin ito ng nagbabagang apoy. Tingnan natin, luto na po ba? Yan natin. 1, 2, legit! Wow! Charan! Luto na ang bibingkang abnoy. Alright! Sarap! Pwede na ako sa commercial niyan. Ay, masarap. Parang balot na tokwa. Ready na. Benta na natin yan, night test. Game. Ito na, may first customer na kami dito. 20 pesos, okay. Night test, 20 pesos. Ay, naku po, natikman ko po yan. Nakatatlong batya ako. Oh, di ba? Ano po ang lasa po? Lasang bugok.
traditional po yung abnoy sa Laguna, kaya po nasanay na po yung mga tiga Laguna. Masarap po. Ang salitang abnoy kasi, no, kung titignan natin, no, yung meaning nito, yung parang medyo hindi normal, no? Pag sinabing abnoy, may toyo ka, may sayad, abnormal. Actually, it's a corrupt word, no, from the word abnormal. So may mga ibang lugar naman, pag sinabi natin abnoy, ito yung, hindi naman siya actually bulok, kung hindi yung, kasi bunga ito ng pagiging malikhain din.